Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po tayo ay nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At muli po isang pagpapala sa atin ang pagkakataon na patuloy nating makikilala ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagsama mo sa amin sa oras na ito. Dalangin namin, Lord, natulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng karunungang maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na ma-appreciate namin, Lord, ang iyong ginagawa at gagawin sa buhay ng inyong mga anak. Lord, tunay nga, Panginoon, sa iyo lang namin maingat na binabalik ang mataas na papuri, sa salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Muli tayo po ay nasa unang kabanata ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. At ito po ay ang aklat ng mga bilang or numbers in English. Salamat sa Panginoon at tayo po ay nakatapos sa ikatlong aklat ng Lumang Tipan. Yan po ang aklat ng Leviticus. At ngayon, tayo po ay nandito na sa ika-4 na aklat na pinangalan ng numbers or mga bilang na hango po sa pangalan buhat po sa pagsisensus na ginawa or ipinagawa ng Panginoon sa mga Israelita. Ang unang kabanata po ng aklat ng mga bilang ay ang kung saan makikita po natin yung unang census sa bayang Israel. Dito po makikita natin, pinabilang ng Panginoon ang mga Israelita na pwede nang makibaka or makidigma. Ayan. So sabi po din sa verse 1, ang unang araw ng ikalawang buwan. Unang araw ng ikalawang buwan matapos umalis sa Ehipto ang sambayang Israel or sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya'y nasa loob ng tol ng tipanan na nooy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, magsagawa ka ng isang census, bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kanilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas. Yan. Lahat ng maaari ng lumaban sa digmaan. Magpatulong ka kay Aaron at sa pinuno ng bawat angkan. Ito ang mga pinuno ng bawat lipi na tutulong sa iyo. So, matatandaan po natin, meron tayong 12 lipi. At yung 12 lipi po na yun, ay, kumbaga po ay magtatalaga ang Panginoon ng mga bagong leader. Kasi yung ibang mga leader nun ay wala na or patay na sila. Kaya naman, mula sa mga lipi na yun, kukuha na naman ang Panginoon ng panibagong mga pinuno, so, ano ba yung mga lipi na yun? Sino-sino ba yung mga anak ni Jacob, Halikan po natin, ang mga anak ni Jacob. Una, si Ruben, si Simeon, si Judah, diba? Pero bago si Judah, may Levi pa or mga Levita, pero hindi po sila kasama sa mga census or hindi sila isinama sa census, kaya hindi po sila kasama sa bilang. So, kay Judah, sunod po ay si Dan, sunod po ay si Naphtali, tapos si Gad, si Asher, si Issachar, Zebulun, si Ephraim, Manasseh, and Benjamin. So, mapapansin po natin, dito wala po ang lahi ni Levita, or ng Levi. At wala din si Joseph. Subalit, makikita po natin sa mga susunod na kabanata ang pagpapaliwanag nito. Ngunit, bilang pahapyaw sa ating pag-uumpisa, si Levi po ay hindi kasama sa lipi, sapagkat wala siyang lipi, hindi din sila binigyan ng lupain, samantalang si Joseph naman po ay hindi din ibinilang, sa halip ibinilang or binigyan siya ng 2 portion, yun po si Ephraim at si Manasseh. Kaya wala man si Levi at wala si Joseph sa bilang, naging 12 lipi pa rin po sila dahil sa 2 anak ni Joseph. Ayan.
Verse 5 to 16, no? Ito ang mga pinuno ng bawat lipi na tutulong sa iyo. Yan. Sa lipi ni Ruben ay si Elizur na anak ni Sedor. Ang pangalan tong Elizur ay nangangahulugan na My God is Rock. Yan. Sa lipi ni Simeon, si Selumiel na anak ni Zurizadai. Yan. Ang ibig kong sabihin ng Selumiel ay at peace with God. Yan. Sa lipi ni Judah ay si Naason na anak ni Aminadab. So, Naason means a diviner. Sa lipi ni Zakar ay si Nathaniel na anak ni Zoar na ang ibig sabihin ay a gift of God. Sa lipi ni Zebulun ay si Eliab, no, na ang ibig sabihin my God is Father. No? Si Eliab po ay anak ni Helon. Yan. Sa lipi ni Ephraim ay si Elisama. Elisama means my God has heard. No? Si Elisama po ay anak ni Amiud. Yan. Sa lipi ni Manase ay si Gamaliel na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay my God is a rewarder. Si Gamaliel po ay anak ni Pedazur. Yan. Sa lipi ni Benjamin ay si Abidan. Si Abidan na ibig sabihin na my father is judge. Yan. Na anak naman ni Gideoni. Sa lipi ni Dan is Ahiezer na anak ni Amizadai. Si Ahiezer po, ang meaning po ng kanyang pangalan ay brother of help. Next, sa lipi po ni Asher ay si Pagiel na anak ni Okran. Pagiel means events of God. And then sa lipi ni Gad ay si Eliasaph na anak ni Deuel na ang ibig sabihin ay God added. Yan. At sa lipi ni Neftali ay si Ahira na anak ni Enan na ang ibig sabihin po ay his brother is evil. So sa lahat po, sila lang si Neftali lang ang may negatibong kahulugan ng pangalan. Verse 17, ang mga taong nabanggit ay isinama ni na Moises at Aaron. At noong unang araw ng ikalawang buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas ayon sa kanilang lipi. Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. Ayan po. Sa verses 23 to 43, 20 to 43, ito ang kanilang naitala. Okay, sa lipi ni Ruben ay nakatala sila ng 46,500. Sa lipi ni Simeon ay 59,300. Sa lipi ni Gad ay nakatala sila ng 45,650. Sa lipi ni Judah, 74,600. Sa lipi ni Issachar, 54,400. Sa lipi ni Zebulun ay 57,400. Sa lipi ni Ephraim ay 40,500. Sa lipi ni Manases ay 32,200. Sa lipi ni Benjamin ay 62,700. Yan. Sa lipi ni Dan is 62,700. Sa lipi ni Asher ay 41,500. At sa lipi ni Neftali ay 53,400. So take note, sa talaan pong ito, wala pa po yung mga babae, wala pa po yung mga lalaki na below 20 years old, at wala rin din po dito ang lipi ni Levi. So kung papansinin po natin, napakalaki po ng bilang ng kanilang populasyon. At yan ay katuparan ng pangako ng Panginoon kay Abraham. Di ba po? Na ang sabi niya, tingnan mo ang bituin sa langit, maging ang buhangin sa dagat. Yan ang lahing ibibigay ko sa iyo. So, ito po ay katibayan ng pangako ng Panginoon. Kaya kung meron tayong pinanghahawakang pangako ng Panginoon na hindi pa po natin na-enjoy, hindi pa natin natatanggap, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Kasi God is a promise keeper. Verse 44 to 45, ang lahat ng lalaki sa Israel mula sa 20 taon pataas ay maaaring isama sa hukbo upang makidigma.
at itinalangan ni na Moises at Aaron. Sila ay tinulungan ng 12 pinuno na mula sa bawat lipi ng Israel. Ang kabuoang bilang ay 603,550. Okay. Verse 47, ito yung paghihirang sa mga Levita. Ang mga Levita ay hindi kabilang sa census na ito, sapagkat ganito ang bilin ni Yahweh kay Moises. Huwag mong isasama sa census ng Israel ang mga Levita. Sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan at sila ang bubuhat nito pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangan tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal, at kung kailangan itayo muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay dapat mamatay o dapat patayin. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa ilalim ng kanilang watawat. Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan para walang ibang makalapit dito. Sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na paparusahan ko ang buong Israel. Ang mga Levita nga ay mga ngalaga sa toldang tipanan. Ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. So dito po talaga itinilaga ng Panginoon ang mga Levita, no? Na para lamang sila sa gawain sa loob ng tolda, no? Or sa pagdating po sa pag-aasikaso sa tabernakulo. Kumbaga dito po talaga makikita natin na grabe si Lord, napaka-organize niya, no? Napaka-ayos niya sa lahat ng bagay mula sa nakita natin, ano po, dun sa pag-utos niya kay Moses at kay Aaron, no? Pagdating sa paggawa ng tabernakulo or sa paggawa ng Ark of Covenant, ano po, talagang well-organized talaga siya. And even sa mga family, sa dito, sa lahat ng lipi ng bawat o sa bawat lipi ng bayan ng Diyos or ng Israelita, nakita po natin, no, yung kanyang natatanging karakter kung saan talaga makikita mo na well-organized siya, well-ordered, and then talagang napaka-specific, no, napaka-detalyado ng kanyang mga utos. So, grabe po si Lord. Kaya sana tayo ganun din, no? Kailangan talaga makuha din natin yung katangian ng Panginoon, or maambunan tayo ng katangian ng Panginoon sa pagiging organized para maging maayos po yung lahat ng bagay. Kaya sana po meron tayong natutunan, ano po, at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon sa ating pagnanais na mas makilala siya sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya muli po, palain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus po ang papuri.